Yun! Hello po sa inyong lahat. 5 dahilan kung bakit hindi mo dapat ikumpara ang iyong sarili sa iba. Madalas ba, mas nakukumpara mo ang iyong sarili sa iba, na mas nakikita mo ang kagalingan ng iba, masyado mong namamaliit ang iyong sarili. O kaya naman, mas nakikita mo na mas magaling ka sa iba. Kaya madalas, hindi tayo nagiging masaya sa ating buhay. O basta, panoorin mo tong video na to para malaman mo ang mga 5 dahilan kung ba't hindi mo dapat ikumpara ang iyong sarili sa iba. O tara, simulan na natin to. Sa mga hindi pa nga po pala nakakakilala sa akin, ako po si Nico Okaya, isang entrepreneur at isang full-time sales consultant. Bago nga po pala ang lahat yan, gusto ko munang magkwento. Nung ako'y grade school, isa ako sa pinaka-consistent na estudyante, lalo na nung grade 1 ako. Sabi nga ng aking magulang, anak, napaka-consistent mo. Sobrang consistent ko nga, yung average ko sa report card, walang point something, kundi naka-point 75.0. Nge! Dahil nga din doon, tumatak sa isip ko na hindi nga ako matalino. Madalas, naiinggit ako sa mga taong nag-excel academically. At tuwing may usapan nga, lalo ng mga bata, ay nag-uusap tungkol sa school, ay hindi ako sumasali kasi pakiramdam ko, mahina ako doon. Dumating nga yung time na may isang tao nagpapaniwala sa akin na ako isang matalino. At simula nga din yun, pinaniwalaan ko din ang aking sarili na ako isang magaling din. At dahil nga din doon, nakakaya ko nang makipagsabayan sa mga taong matatalino o nakakapag-dialogo sa kanila. Dahil dati kasi hindi ko kaya eh. Feeling ko, ang galing-galing nila kaya nahihiya ako makipag-usap sa kanila. Kaya naman, ito ang mga natutunan ko sa aking experience. 5 dahilan kung bakit hindi mo dapat ikumpara ang sarili sa iba. Lahat tayo may kanya-kanyang harvest time. Meron tayong mga kabatch o mga classmate dati na napakaganda na ng kanilang buhay at talagang napaka-successful na sa kani-kanilang mga larangan. At madalas nga, naiinggit tayo sa mga taong iyon. Kahit na anong estado ng ating buhay, ay lagi din natin na ikukumpara ating mga sarili sa mga nakakaangat sa atin. Pero tandaan natin na tayo ay may kanya-kanyang harvest time. Kumbaga sa laro nga, kung merong level 1 to 50 at ang mga taong yun ay nasa level 50 na, sa pagkukumpara nga natin o sa pagtingin natin sa kanila, ay nakakalimutan natin na mag-focus kung saang level meron tayo. Kaya naman, mas madalas, hindi tayo nakakaalis sa level na yon. Kaya naman, huwag natin kukumpara ating sarili. Darating din yung time na makakarating din tayo kung saan level na gusto natin. O next, 5 dahilan kung bakit hindi mo dapat ikumpara ang iyong sarili sa iba. At ang dahilan na nga yan ay ang feeling inferiority. Madalas kasi na nakukumpara natin yung ating sarili sa mga taong nauuna sa atin o mas maganda ang nangyayari sa kanilang buhay, ay nakakaramdam tayo ng insecurity o ng inferiority. Dahil nga din dito, nalilimitahan din natin ang ating sarili at hindi natin nakikita ang mga kagalingan natin. Dahil sa sobrang focus natin sa kagalingan ng iba, nakakaramdam tayo ng inggit, ay nakakalimutan natin tignan ang mga bagay kung saan dapat tayo mag-excel. Kaya hindi natin dapat ikumpara ating sarili. Nang sa ganon, nakatingin lang tayo sa ating sariling mga achievement o kung saan tayo pwede pang mag-excel. Next, 5 dahilan kung bakit hindi mo dapat ikumpara ang iyong sarili sa iba. At ang pangatlo nga ay ang superiority feeling. Siyempre, sa pagkukumpara nga natin sa ibang tao, may mga tao din naman na mas nag-excel tayo kaysa sa kanila. At sa tuwing nagkukumpara nga tayo sa kanila, ay nakakaramdam tayo na mas magaling tayo sa kanila. At ito nga ang nagiging dahilan kung ba't tayo nagiging mayabang. Yung mga ganitong klaseng tao ay walang ibang nakikita kung hindi naman yung kanilang sarili lamang, ang kanilang sariling kagalingan dahil sa pagkukumpara nila sa mga tao maliliit o mga naunahan nila ay nagiging sanhi ito ng pangmamaliit ng tao. Kaya naman, hindi natin dapat kinukumpara ang ating sarili sa iba. Tandaan natin na may kanya-kanya tayong kagalingan. Tulungan natin ang ating mga kaibigan o kapatid, ang mga taong nakapaligid sa atin, na makita din nila kung saan sila magaling. Tandaan mo na walang nabubuhay para sa sarili lamang. Next, 5 dahilan kung ba't hindi mo dapat ikumpara ang iyong sarili sa iba. At ang pang-apat nga ay ang walang meaning ang lahat ng iyong milestone. Oo, sa pagkukumpara nga natin sa iba, ay hindi tayo nagiging masaya sa mga na-achieve natin
o yung mga milestone na ating nalalagpasan. Yung mga ganitong klaseng tao nga, yung mga taong kumbaga sa school ay nakapasok sa top 10 pero hindi nga nila na-appreciate yung pagiging top 10 nila dahil merong top 9, merong top 8 at merong top 7 until top 1. Sa pagkukumpara nga nila sa kanilang mga sarili ay hindi na nila na-appreciate o hindi sila nagiging masaya sa lahat ng kanilang maabot o natatamo. Kaya naman, huwag natin ikumpara ating sarili sa iba. Tandaan mo na hindi mo kalaban ang mga taong nakapaligid sa iyo, kundi ang kalaban mo ay yung sarili. Dapat na malagpasan mo yung kahapon na kagalingan mo. Nang sa ganon, bawat achievement at bawat milestone na iyong nalalagpasan ay nagkakaroon ng meaning sa iyo. O next, 5 dahilan kung ba't hindi mo dapat ikumpara ang iyong sarili sa iba. At ito ang panlima, hindi mo ma-appreciate ang mga taong nakapaligid sa iyo dahil nga sa pagkukumpara natin ng ating sarili sa iba. Pati yung mga taong na gustong tumulong sa atin o kasama natin sa buhay ay nagiging kakompetensya natin kasi ang tingin natin sa kanila ay hindi katulong o hindi kasama sa buhay. Kung hindi, isang kalaban. Kaya sa tuwing may ma-achievement sila o mga magagandang nagagawa sa kanilang buhay, ay hindi tayo nagiging masaya. Kung hindi, mas tinitignan natin ito na isang threat sa atin. O kung hindi naman, ay namamaliit natin ito dahil pakiramdam natin, mas magaling tayo sa kanila. Kaya naman, dapat, huwag natin ikumpara ating sarili sa iba. Para naman, ma-appreciate din natin at makita ang kagalingan ng ating kapwa. Nang sa ganon, maging masaya din tayo sa mga nakarating nila. Para naman, pag dumating naman yung time na tayo ay may na-achieve o may narating, ay sila din ay magiging masaya para sa atin. At yan nga ang 5 dahilan kung bakit hindi mo dapat ikumpara ang iyong sarili sa iba. Dahil naniniwala ako na kapag hindi natin kinukumpara ang ating sarili sa iba, ay mas na ma-maximize natin at nakikita ang ating mga ability at kagalingan. Naniniwala din ako na kapag hindi natin kinukumpara ang ating sarili sa iba, ay nagiging mas masaya ang ating buhay at nagkakaroon ng meaning ito. At kapag dumating nga ang time na tayo successful na o may mga narating sa buhay, ay marami ang magiging masaya para sa atin. Dahil nga, ang kalaban natin dito ay ang comparison na yan. Kalaban natin dito ay ang pagkukumpara natin ng ating sarili sa iba na nagiging sanhi ng ating pagiging mababa, ng ating pagiging mapagmataas, ng ating kalungkutan sa buhay. Maraming tao nakakaramdam ng mga insecurity. Pakiramdam nila, walang saysay ang kanilang buhay. Pakiramdam nila ay napakaliit ng kanilang role sa lipunan. Marami ding tao ang mataas ang tingin sa kanilang sarili. Sa sobrang yabang, akala mo kung sino na, kung mangmata ng kanilang kapwa. Kaya naman, hinihikayat ko kayo na samahan ako sa misyong ito na huwag may kumpara ang kanilang sarili sa bawat isa. Nang sa ganon, ay makita ng bawat isa ang kanilang kagalingan at mas mag-excel sila sa kanilang mga larangan. Tulungan natin ang bawat isa na maabot din nila ang kanilang mga pangarap o ang mga level na kung saan nila gusto makapunta. Dahil ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kagalingan, may kanya-kanyang uniqueness. Tulong-tulong tayo na iangat ang bawat isa sa atin. Alam ko na may natutunan ka sa bidyong ito. At para mas marami pa ang matuto, ay i-share mo ang bidyong ito. At huwag mo na rin kalimutang mag-like sa bidyong ito at i-follow ako sa Facebook. Muli ako si Nico Okaya ang nagsasabing, lagi mong gagalingan. Be yourself, be unique. Thank you!